Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. The gift of peace. Bakit kailangan ng mundong ito ang kapayapaan? At yung kapayapaan niyan, hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Sabi ng John chapter 14 verse 27, ang sabi ng Panginoong Hesus, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give as the world gives." So, ibig sabihin, mahirap talaga na ang sanlibutan ang magbibigay sa atin ng kapayapaan kasi pwedeng yung tinatawag na pansamantalang kapayapaan pero yung permanent at genuine peace magmumula lamang yan sa ating Panginoong Jesus. Siya yung tinutukoy na Prince of Peace dito sa Isaiah chapter 9 verse 6. Kaya kung naalala nyo, nung isinilang ang ating Panginoong Jesus, nag-awitan ang mga anghel. At ang sinabi nila dun sa Luke chapter 2, verse 14, peace and goodwill to all mankind. Yun yung announcement, ng mabuting balita. Darating daw po yung peace and goodwill sa mundong ito. Kasi malinaw po, hindi kaya ng gobyerno ibigay sa atin yung kapayapaan. Yung human government, In fact, sila nga po ang magulo Sila nga po yung nag-aaway-away paano nila isosolve yung problema sa puso ng tao kung sila mismo ay walang kapayapaan? Kaya tanging ang Panginoong Hesus lamang ang magbibigay ng totoong kapayapaan sa puso ng tao. Kasi alam niyo po, malinaw po, sabi sa Isaiah chapter 48, verse 22, there is no peace for the wicked. Kapag ang isang tao ay namumuhay sa kasalanan, malayo sa Diyos, hindi niya talaga tataglayin ang kapayapaan. Ang magtataglay lamang ng totoong kapayapaan ay yung mga taong nakatuon ang kanilang isip at puso sa Panginoon, yung mga taong may pananalig sa Diyos. Sa Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace those whose minds are steadfast because they trust in you. Sila lamang daw po yung magtatamo ng tunay na kapayapaan sa kanilang puso. Ngayon, sa Biblia, binabanggit na merong darkness na nag-take over sa mundong ito. Mababasa niyo po yan sa John chapter 1 verses 3 to 5. Pero naparito ang Panginoong Hesus para alisin yung darkness na yan. So yung darkness na yan, kapatid, hindi lamang yan yung kasalanan. Yung epekto nitong kasalanan sa buhay ng maraming tao. Katulad po ng kalungkutan, yung sadness, loneliness, grief, yung mga frustrations natin, yung mga brokenness natin, yan yung mga nagpapahirap po sa ating puso. Kaya mahirap natin masumpungan ang kapayapaan. Yung iba, hinahanap nila yan sa pamamagitan ng mga panandaliang aliw, katulad ng alkohol, mga bisyo, at kung ano-ano pa. Akala nila doon makakasumpong sila ng totoong kapayapaan. Kaya alam ng marami sa atin yan, nung tayo nasa sanlibutan pa, doon natin hinahanap yung kapayapaan sa mga bagay na yon. At naalala ko nga may isang Hollywood star na sabi niya kung mabibili ko lang ang kapayapaan, bibilhin ko Kasi sa totoo lang di siya makatulog sa gabi. Yung mga nasa Hollywood, yung mga artista, bagamat may pera sila, marami sa kanila nagpapakamatay. Dahil hindi nila masumpungan yung kapayapaan. At itong nakakalungkot, hindi lamang sila, maraming tao ngayon, walang kapayapaan sa kanilang puso. Kaya tamang-tama po yung mensahe ng unang Kapaskuhan, in-announce ng mga anghel yung pagparito ng Panginoong Hesus. Siya yung magdadala ng peace and goodwill sa lahat ng tao. Kaya mapansin nyo, sa mensahe natin itong nakaraang linggo, pinipilit nating i-redeem yung mensahe ng Pasko. Ang isa sa katanungan ko, saan ba nanggaling yung idea na bakit tayo nagbibigay ng
Christmas card pag Pasko. Ano po, siguro ngayon hindi na masyadong ginagawa yan, pero nung panahon namin, nagbibigayan kami ng Christmas cards. Kasi po, wini-wish natin yung mga tao ng peace and goodwill, di ba? At gusto natin na maranasan nila yung peace and goodwill na ipinangako ng ating Panginoong Hesus. Kaya pansinin nyo yung mga mensahe sa mga greeting cards, ganoon po. Ano po? Pero ang totoo pong peace, darating yan pagkatama na ang relasyon ng isang tao sa Diyos. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 1. Mapapatawad ka, maalis sa iyo yung guilt, ano po, at ma-experience mo yung forgiveness ng Diyos. Magkakaroon ka ng tinatawag na peace with God. Doon lamang darating yung totoong kapayapaan sa puso ng tao. So instead of sending greeting cards, ba't hindi natin sila padalhan ng Bible, ano po, or share natin ng gospel, ano po. Kasi napakahalaga po na maintindihan nila na ang totoong kapayapaan manggagaling lamang sa pagkaunawa ng mabuting balita. Kaya alam niyo po, pagka na-transform yung kanilang puso, ang sabi sa Isaiah 48 verse 18, tataglayin nila yung tinatawag na peace like a river. Yun din ang sinasabi ng Isaiah 66 verse 12. Hindi kayang ibigay ng gobyerno yan. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay niya sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Siya yung Prince of Peace, ang tagapagbigay ng genuine peace. Ano po? Pangalawa, tinanong ko rin yung sarili ko dati, saan ngayon nagsimula yung mga Christmas carols? Ano po? At alam niyo po, sabi sa 2 Thessalonians chapter 3, verse 16, May the Lord of peace himself give you peace at all times. Gusto ng Diyos yung kapayapaan manatili talaga sa puso ng tao eh. Ayaw niya rin, nahihirapan tayo, naguguluhan eh. At nabasa ko po yung sinasabi sa Colossians chapter 3 verse 15 and 16. Ang sabi diyan, let the peace of Christ rule in your hearts and be thankful. So para magkaroon ng kapayapaan daw sa ating puso, naririto yung sikreto sa verse 16. Sabi diyan, let the word of Christ dwell in you richly as you admonish one another. Sabi diyan, with psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your heart. So dito pala nanggaling yung pagkanta ng mga Christmas carols. Pansinin niyo po, yung mga Christmas songs natin na naririnig madalas sa radyo, galing po sa Bible. Mga verses po galing sa Bible. Ano po, yung iba po mismo ang mensahe talaga ay yung pong pagparito ng Panginoong Hesus, ano po, sa pamamagitan po ng mensahe ng mabuting balita. Kaya ito palang caroling, ano po, nagpapaalala ito sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual. Of course, may mga secular songs, ano po, na may ibang kahulugan. Pero yung pagkanta pala ng carols, nagsimula yan sa pagkanta ng mga sinaunang Kristiyano ng mga psalms, hymns, and spiritual songs. Kaya ako po sa inyo, kung nalulungkot, umawit po kayo ng mga psalms, hymns, and spiritual songs. At papawiin ng Diyos yung inyong kalungkutan, bibigyan kayo ng totoong kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Hesus. At manalangin po kayo, yun po sinasabi ng Philippians chapter 4, verse 6, at ang kapayapaan ng Diyos darating sa inyong puso. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala. Pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.